Hindi tinatanggal ang posibilidad na maging super typhoon ang Bagyong Tino, kaya naman naka-alerto na ang puwersa ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick. Dominic, ilang lugar na nga sa Eastern Visayas ang nagpatupad ng forced evacuation na unang tatamaan ng Bagyong Tino. Ang ibang lugar naman inabisuhan na magsagawa na ng preemptive evacuation, lalo na dun sa mga nasa coastal areas dahil sa banta ng daluyong o yung storm surge. Naka-red alert na ang Operation Center ng NDRRMC para sa inaasahang epekto ng bagyo na bukod sa Visayas ay mararamdaman hanggang sa Northern Mindanao at Southern Luzon. Hindi pa rin natin pinapakampante yung mga lugar na wala doon sa critical path, no? Meron pa rin amihan, tapos meron pang yung trough, at saka meron pang mga tinitingnan na baka may mga localized thunderstorm pa. Sa pagtataya naman ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ng DNR, nasa 7,000 barangay ang maaaring makaranas ng flash floods at landslide o yung pagguho ng lupa dahil sa pag-ulan bunsod ng Bagyong Tino. Inabisuhan na ang mga nasa lugar na ito na magdoble o hanggang triple handa. Malawak ito at malakas yung ulan, yung bagyo. In fact, nasa typhoon category na tayo, no? So signal number 4. And even this morning, sabi ng Pag-asa, hindi pa rin nila nirule out na yung pagiging super typhoon. Patuloy ang replenishment ng food and non-food items na naka-pre-position na sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Gayun din yung mga kagamitan sakaling kailanganin ng NASA response clusters. Activated na nga rin ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, habang ang national government nga ay may direktang koordinasyon o komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan na tatamaan ng bagyo para makaresponde kaagad kung kakailanganin. Yan ang pinahuling ulat. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Patrick De Jesus.